Plano ni Brian Koberger na ipagtanggol sa paglilitis na hindi niya maaaring pinatay ang 4 na estudyante mula sa Universidad ng Idaho. Kagalang-galang na hukom, nagdala kami ng eksperto na naniniwalang posibleng may 2 tao at 2 sandata. Ngayon, malalaman natin ang sasabihin ng eksperto at ng prosecution kung natuloy ang paglilitis, pati ang mga bagong tanong mula sa mga pahayag nila. Iisa-isahin ko ito. Ako si Angelette Levi, ito ang Crime Fix. Nakakatakot talaga ang internet, lalo na pag hinanap mo pangalan mo online dahil minsan may impormasyon tungkol sa'yo na hindi mo alam. Kaya gustong-gusto ko talaga ang Incogni. Makakatulong ang kumpanyang ito na protektahan ang iyong personal na information tulad ng pangalan mo, numero ng telepono, address, at iba pang information. Hindi makukuha ng scammer at data broker ang iyong data. Mag-sign up lang sa Incogni at aalisin ito ng kanilang eksperto. Madali lang ang as soon as possible setup, gawa ka ng account, bigyan ng pahintulot ang Cogni at sila na ang bahala. Ngayon, may unlimited plans na rin sila. Sa custom removals, pwede kang mag-submit ng custom link kung saan lumalabas ang data mo at aalisin ito ng privacy expert. Kung mahalaga sa iyo ang online safety, kontrolin mo ulit ang iyong data gamit ang Incogni. Gamitin ang code na CrimeFix para sa 60% off sa annual plan. Si Brian Koberger ay may 4 na habambuhay na sentensya dahil sa pagpatay sa 4 na estudyante ng University of Idaho. Natalakay na natin ito ng ilang beses sa CrimeFix. Sina Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Sana Cernodal at Ethan Chapin ay brutal na pinatay sa bahay sa King Road, malapit lang sa campus, noong madaling araw ng Nobyembre 13, 2022. Natagpuan ng K-bar na sheath ng kutsilyo na may DNA ni Koberger sa leather strap sa tabi ng binti ni Maddie sa kama katabi si Kaylee. Napakakarumal-dumal ng eksena. Brutal na pinagsasaksak ang mga biktima. Matindi ang paglaban ni Zana at sinaksak siya ng higit 40 beses. Si Kaylee ay may mga sugat sa kanyang mga ngipin at dila, pati na rin sa ulo at mga saksak. Ang ilan sa kanyang mga sugat ay nagpapahiwatig na maaring nagising siya habang inaatake at lumaban. Si Ethan ay sinaksak ni Sana malapit sa kama at namatay. Mahigit 2 taon lumaban si Brian Koberger at iginiit ang pagiging inosente. Pero ilang linggo bago ang paglilitis, umamin siya ng kasalanan. Sinabihan ka bang magsinungaling sa pagsagot sa mga tanong ko ngayon? Wala. May nag-alok ba sa iyo ng gantimpala bukod sa plea bargain para hikayatin kang umamin ngayon? Wala. Inamin mo ba dahil totoong nagkasala ka? Oo. Habang naghahanda para sa paglilitis, balak ng mga abogado ni Koberger na tumawag ng eksperto para patunayang hindi siya ang gumawa ng mga krimen. Kagalang-galang na hukom, nagdala kami ng eksperto na naniniwalang malamang may 2 tao at 2 armas. Ang eksperto na iyon ay si Dr. Brent Turvey, isang eksperto sa crime scene reconstruction at criminologist. May nakahandaring eksperto ang estado upang pabulaanan ang testimonya ni Dr. Turvey. Si Paulette Sutton ay isang kilalang eksperto sa blood spatter sa buong mundo. Narito siya habang nagbibigay ng presentation, ilang taon na ang nakalipas. Kanina umaga na pag-usapan natin ang pisikal na ebidensya lang ang hindi magsisinungaling. Lagi nitong sinasabi ang totoo, kailangan mo lang matutunang basahin ang ebidensya. Pareho sina Turvey at Sutton ay kapanipaniwalasan ng mga saksi, kaya ito ang sasabihin nila. Ayon kay Dr. Turvey, may palatanda ang higit sa isang umatake base sa pahayag niyang 2 pumatay at 2 armas ang ginamit. Hindi makatuwiran isipin na mananatili lang si Ethan sa kama habang inaatake si Sana sa harap niya. Ipinapakita ng ebidensya at konteksto ang posibleng pangalawang umatake. Tatalakayin ito sa susunod na bahagi ng ulat, bilang ng mga pinaghihinalaan. Hindi bababa sa 2 ang mga pinaghihinalaan na sangkot sa pag-ataking ito. Ipinapakita ito sa paggamit ng iba't ibang sandata at nakamamatay na puwersa laban kay Kaylee. At mukhang sabay na inatake sina Ethan at Sana. Hindi ito tugma sa teorya ng estado na isang tao lang ang gumawa ng krimeng ito. Ayon kay Paulette Sutton, may ebidensya na sina Ethan Chapin at Sana Cernodal ay magkalapit sa isa't isa sa isang panto matapos magsimula ang pag-atake, ayon sa mga ebidensya. Nadiskubre ang dugo at DNA ni Chapin sa ilalim ng mga kuko ni Sana Cernodal. Maaring kontrolin ng isang salarin ang 2 tao na magkalapit.
lalo na kung ang salarin ay may armas. Maaring gumamit ang isang salarin ng maraming sandata at iba't ibang uri ng nakamamatay na puwersa. Ngayon, parang wala nang saysay ito dahil umamin na si Brian Koberger sa kasalanan at sinabi niyang siya ang gumawa nito. Hindi siya inutusang magbigay ng detalye ng krimen bilang bahagi ng plea agreement. Natanong ko si Prosecutor Bill Thompson tungkol dito noong nakaraang taon. Sinabi mo na ayon sa batas, hindi ka maaring pilitin. Napiliting magsalita ng detalye. Bakit hindi siya kinuna ng pahayag? And, papayagan naming umamin siya pero kailangan naming malaman kung saan ang kutsilyo, paano siya nakapasok at iba pa. Sagutin lang ilang tanong. Bakit hindi ka humingi ng pahayag? Well, napag-usapan namin yan ng team ng mga abogado at nagdesisyon kami na gusto naming siguraduhin na matibay ang mismong pag-aamin ng kasalanan kung aamin nga siya. Sa karanasan namin at nabanggit din ito ni Hukom Hippler, madalas kapag tinatanong ang mga akusado na magpaliwanag, nagsisimula silang bawasan o paliitin ang nangyari. Hindi sila mapagkatiwalaan sa sinasabi nila. Pinili naming tiyakin na matibay at pangmatagalan ang pag-amin ng akusado kaya hindi na kami humiling ng higit pa sa hinihingi ng korte tungkol sa pag-amin sa mga paratang. Pero ang isang alok, ibig kong sabihin, pwede mo naman yung tanggihan at sabihin, sige, itutuloy natin sa paglilitis. Kung inisip mong minamaliit niya at nagsisinungaling siya, kung inisip mong hindi siya tapat at maaari kanyang dalhin sa mismong sandata ng pagpatay, Narinig ko, Anjanette, maring hindi natin alam ang gagawin niya pero sa tingin ko hindi rin magbabago ang resulta. And ang interest talaga namin ay kung makakamit namin ang isang garantisadong resulta para sa mga pamilya at para sa publiko, iyon ang naging focus at binalikan din namin ang mga nangyari noong umpisa. Hindi ko alam kung alam mo, pero nung una, nagpadala ang FBI ng mga profiler mula sa Behavioral Analysis Unit para tumulong sa kaso. Sinabi nila sa amin na base sa nakita nila tungkol sa kalikasan at mismong mga krimen, na kahit mahuli pa natin ang taong gumawa ng mga krimeng ito, at subukang ipaliwanag kung bakit ito nangyari. Hindi ito naintindihan ng mga normal na tao gaya natin at hindi rin sila mapagkakatiwalaan magsabi ng totoo. Ang mga ganitong tao ay nabubuhay sa sariling mundo na malayo sa naiintindihan at tinatanggap ng normal na tao. Isa rin yun sa mga dahilan ng aming mga iniisip. Sa tingin ko, ito siguro ang pinakakakaibang kasong nakita namin. Ibinahagi rin ng mga veteranong investigador ang damdaming iyon mula pa simula ng kaso. tetestigo si Dr. Turvey na imposible para sa isang tao lang gawin ang mga pagpatay sa ilang minuto tulad ng sinasabi ng Estado. Ipinapahiwatig ni Turvey na kakailanganin ng sobrang haba ng oras para sa salarin na linisin ang lugar pagkatapos ng pag-atake. Una, ang pagpaplano. Anumang pagpaplano na maaring naganap kaugnay ng krimeng ito. Nagresulta ito sa sobrang dami ng mga biktima, pati na rin sa labis na pagkalat ng dugo at madugong kasuotan sa panig ng mga suspek. Nagdagdag pa ito ng oras sa paggawa at paglilinis bago sila umalis. Pangalawa, nga pag-iingat na ginawa. Ang mga pag-ingat na ginawa sa kasong ito ay kinabibilangan ng pagpatay sa mga buhay na saksi. Paglilinis ng madugong kamay, paa, sugat, sapatos at damit bago umalis at pagtatapon ng mga damit at sandatang ginamit. Makikita ang ebidensya ng paglilinis sa manipis na bakas ng dugo sa iba't ibang bahagi ng bahay. Kabilang sa hindi direktang ebidensya ang kawalan ng bakas ng dugo sa kamay at paa, kahit gumalaw ang mga suspek, nagbukas ng pinto at walang bakas ng madugong sapatos sa pinangyarihan. Kadalasan, kailangan ng matagal na oras sa lugar ng insidente para linisin, maaring ilang oras. Hindi tugma sa teorya ng Estado na naganap ang mga krimeng ito 15-20 minuto lang matapos ang 4:00 ng umaga ayon kay Paulette Sutton. Ang paghuhugas ng kamay at pagtanggal ng proteksyon na damit at takip sa sapatos ay mabilis lang gawin, lalo na kung handa na sa paglilinis. Kaya para talakayin ito, gusto kong ipakilala ang host ng Body Bags Podcast. Siya si Joseph Scott Morgan. Isa siyang forensic death investigator at eksperto sa kasong ito. Simula't simula ay magkasama naming sinusubaybayan ito. Joseph, salamat sa pagsama. Gusto ko munang itanong sa'yo kasi marami tayong tatalakayin ngayon. Gusto kong itanong sa'yo tungkol dito sa issue ng 2 armas at 2 pumatay.
Dito kasi papunta ang depensa. Siyempre, sasabihin nila na walang kasalanan si Brian Koberger. Dalawang gumawa ng krimen, isa si Brian Koberger at dalawang armas ang ginamit. Ano ang tingin mo doon base sa alam natin ngayon? Oo, ibig kong sabihin para lang maintindihan ko ito. Ito ay, alam mo, ilang oras lang bago siya pumasok sa korte. Patuloy pa rin niyang ipinipilit ang teorya o sinasabing gagawin niya iyon. Ginamit nila ito sa iba't ibang paraan pero kahit ganon, pumasok siya sa korte at inamin ang mga pagpatay. Hindi ko talaga pinaniwalaan ang teorya ng dalawang tao. Sa palagay ko, karamihan ng tao ay sang-ayon na siya lang talaga. Maraming trabahong inilaan dito. At pakinggan mo, sang-ayon ako dyan. Kung meron sila, kung may ibang suspek ang depensa, sa tingin ko ay maganda kung maipapangalan nila ito. Dahil ito ang realidad, nariyan pa rin siya sa labas. Gaano mo pinapahalagahan ang kaligtasan ng publiko? Kung may alam kang ibang gumawa ng krimeng ito, pakiusap, sabihin mo kung sino sila. Malinaw na may alam kang di alam ng mga pulis. At gusto ko talagang makita yon, lalo na ang ebidensya, kahit wala ng ibang dahilan. Bilang batayan para sa mga mamamayan ng lugar na iyon, Idaho at iba pang lugar. Dalawa raw ang tao, kaya mas malaki na ang posibilidad na maghiwalay sila ng direksyon at makagawa ng higit pang karahasan. Kaya kung meron kang impormasyong iyon, ilabas mo na. Ipakita mo sa lahat para sa kabutihan ng lahat ng sangkot sa kasong ito. Iyan ay isang interesting na punto na binanggit mo dahil si Brian Koberger, gaya ng alam nating dalawa, nung pumasok siya sa korte, tinanong siya ng ilang mga tanong sa plea hearing ni Judge Hippler. Alam natin na hindi siya pinilit magsalita o magbigay ng detalye tungkol sa krimen bilang bahagi ng plea agreement. Ito ay parang basic lang, oo ginawa ko yon, parang ganun lang. Sinabi niyang ginawa niya ito at nang basahin ang statement of facts na nagsasabing ginawa niya ang mga iyon, hindi siya tumutol. Sinabi niya na siya ay nagkasala. Tama ka dyan, kung may taong malaya pa. Kung mahalaga sa depensa ang kaligtasan ng publiko, dapat nilang ibigay ang impormasyon, pero madalas nilang sinasabi na hindi nila trabaho ang lutasin ang krimen. Hindi, pero malinaw na may palatandaan sila na may iba pang sangkot dito at ang sinasabi nila ay mas mabigat kaysa sa ginawa ng pulisya. Dahil sa effort nila, mas marami silang ebidensya. Kung matibay ulit ito, babalik ako dito. Kung gusto mo talagang magsilbi at tumulong, ilabas mo na ang impormasyong ito. I-share natin to sa social media, kung may alam sila, ilabas natin doon. Para lahat ay maging mapagmatsyag sa mga taong ito, maalis sila sa kalsada at mapanagot sila sa masaker na nangyari doon. Tingnan natin kung bakit. Ayon kay defense expert Dr. Brent Turvey, 2 tao at 2 armas ang sangkot. Sabi niya, hindi makatwiran isipin na si Ethan ay basta na lang nahiga at hindi nagising. Habang inaatake si Sana mismo sa harap niya at sinasabi niya, ito ay ebidensya at konteksto para ipakita na dapat may pangalawang umatake at may iba pa siyang dahilan kung bakit naniniwala siyang may pangalawa ring umatake. Sa mismong oras na iyon, sa loob ng 10 minuto or mahigit pa, naganap ang mga pagpatay. Pinag-usapan din niya ang dami ng puwersang ginamit at sabi niya, maraming sandata ang ginamit laban kay Kaylee. Alam natin na sobrang karumal-dumal ng mga sugat ni Kaylee, parang napakaraming sugat niya sa bibig at dila niya. Naniniwala akong nagising siya habang inaatake. Sobrang lasing si Maddie noon. Ang biik niya ay higit 3 beses sa legal na limit, kaya malamang hindi siya nagising o nakalaban. Iyan ang nakasaad sa ilang naunang dokumento ng korte tungkol sa testimonya ng eksperto. Kaya si Kaylee ay nagkaroon ng matitinding pinsala, pero lahat ng mga batang ito ay lasing din. Kaya ang eksperto ng estado, si Paulette Sutton, sinabi niya, sa totoo lang, may ebidensya na sina Ethan at Zana ay magkalapit. At sinasabi niya na isang salarin lang ang maaring gumamit ng maraming sandata. Hindi porket may higit sa isang tao, may ibig sabihin na agad. Ano masasabi mo? Hindi. Hindi ibig sabihin may higit sa isang tao.
pero naninindigan pa rin ako. Ang K-Bar Combat Knife ay isang utility knife. Marami nitong gamit. Sinabi ko na ito simula pa lang, mula nang nagsimula ang kasong ito. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa uri ng kutsilyong ito, pinag-uusapan mo ang isang kutsilyo na halos wala pa sa. Sa tingin ko, wala pa ito sa 10 pounds. Mga 1 pound lang ang bigat at mahigit 7 pulgada ang haba. Ang talim ay gawa sa bakal na may uka para sa dugo. At ito ay ginawa para pumatay pero ginawa rin ito para magamit sa labas o sa bukid. Magagamit mo ito gaya ng ginagawa ng mga marinero kapag wala silang panghukay. Ginamit nila ito para buksan ang mga kahon ng kargamento. Ginamit din nila ito para ipukpok at isara ang mga kahon ng kargamento. Dahil mapurol ang dulo nito, pwede mo itong ipukpok sa ibabaw at ipitin ang bagay kung kailangan mong siguraduhin na nakatali ito. Ang talim at ang buong kutsilyo ay kutsilyong panglaban, ngunit marami rin itong gamit. Ang ideya na hindi kayang gawin ng kutsilyong ito at pag-usapan lang natin si Kaylee sandali. Ang mga pinsalang iyon ay talagang kakilakilabot. Kung iniisip mong hindi kayang magdulot ng blunt force trauma ng kutsilyong iyon, nagkakamali ka dahil kaya nito. Maaaring ipihit ang bagay na yon sa gilid at gamitin parang suntok sa pagsaksak. Pwede mo itong gamitin na parang martilyo kung babaliktarin mo at ipapalo sa mukha ng isang tao. At syempre, meron kang matibay na talim na pwedeng itarak sa mukha niya paulit-ulit. Narito pa ang isa pang maliit na dagdag. Alam mo, ang dami niyang tinamong sugat at sobrang siksik ng mga ito. Kaya tinantya na lang nila ang bilang ng mga pinsala. Kasi kapag may ganitong pangyayari at may ganitong matinding pag-atake, at sobrang siksik sa isang bahagi, pinag-uusapan natin ang mukha niya. Kapag maraming sugat mula sa matalim na bagay, mahirap na matukoy kung saan nagsisimula o nagtatapos ang bawat isa. At kalimutan na ang pagsunod-sunod ng mga sugat. Hindi yan ginagawa ng mga forensic pathologist. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ang sugat 1, sugat 2 niya, sugat 3. Kaya naguguluhan ka na kailangan pa nilang ipaliwanag. Sige, sabihin na lang, nagdala ba siya ng martilyo? Ganun ba ginawa niya? Nagdala ba siya ng palakol? Siguro bakal na pamalo tulad ng tingga o tubo ng tingga na pwedeng ipanghampas. Sa totoo lang, hindi natin alam ang eksaktong detalye tungkol sa uri ng mga sugat. Alam natin na may ilang sugat na may pattern sa pagkakaalam ko sa may baba ng isa sa mga biktima. Narinig ko na ang ganitong presentasyon ng singsing. May malalalim na guhit ang hawakan ng K-bar. Hindi ko alam kung yun ang pinagmulan ng pattern nito. Pero maaari mo pa rin gamitin ang isang sandata na yon, ang utility knife, at magamit ito sa iba't ibang paraan. Lahat ng yon ay maaaring magdulot ng nakamamatay na resulta. Kaya ang isang sandata ay maaring gawing 2 sandata dahil sa paraan ng paggamit nito. Halimbawa, ganito mo hawak ang kutsilyo at ginagamit ito, nakababa ang talim, tapos bigla kang nagulat dahil may ibang tao. Maaari mo itong ipihit at dahil sa hawakan, maaari mo itong magamit sa ibang paraan para mapilayan or madisarmahan ang isang tao or saktan siya. Siyempre, oo talaga. 3 uri ang gamit nito. Kaya meron kang pambisi at kung gusto mong isama ang paghiwa dahil ang hiwa ay pag-slice, meron kang pambisi. Sige, itulak mo ang talim sa tao, iikot sa gilid at ibalot. Kung napanood mo na ang pelikula kung saan may taong naglagay ng rolyo ng nickel sa kamay para palakasin ang suntok, pareho lang ang prinsipyo. O pwede mo rin itong iikot patayo para ang talim ay baligtad mula sa karaniwang gamit. At parang pinupukpok mo gamit ang dulo ng hawakan nitong bagay na ito. Oo, marami itong gamit, kaya nga tinawag itong utility knife. Kawili-wili, gusto kong magpatuloy sa susunod na punto dito. Isa pa sa mga puntong pinag-usapan nila ay ang kakulangan ng secondary transfer. Ano masasabi mo doon? Sa tingin ko maraming tao at dugo sa eksenang ito. Kung titingnan mo ang mga larawan, pero hindi natin ipapakita. Ang daming dugo sa kwarto ni Zana, nakakatakot talaga. Depende kung paano naidulot ang mga sugat at kung paano kumalat ang dugo at mga bagay na ganon at kung paano nangyari ang mga sugat. Maaring magdugo sa loob ng katawan or may talsik ng dugo sa ilang bahagi.
And ang pagdurugo, kung tawagin, kung may mga hiwa at mga bagay na ganon. Ang dugo. Inaakala ko na ang ilan sa pagdurugo ay maaring mangyari pagkatapos magawa ang mga sugat. May saysay ba iyon sa'yo? Oo, walang bakas ng paapalabas sa kwarto ni Sana. Maaari mo bang ipaliwanag iyon? Kasi medyo nakakalito iyon na ganito kalupit ang pag-atake pero wala masyadong ebidensya na may umalis sa pinangyarihan. Parang naaalala ko tuloy yung kaso sa Pike County kung saan iisa lang ang bakas ng paa pero napakabigat ng krimen doon. Kaya, kausapin mo ako kung paano nakakagawa ang isang tao ng ganoong karahasang eksena o nagdudulot ng kaguluhan. Pero pagkatapos, walang naiwan na bakas ng dugo. Dahil hindi naman sila kinakailangang nakatayo sa isang lawa ng dugo na lilipat sa kanilang mga paa at magdudulot nito. Sa tingin ko rin, ang taong gumawa nito ay malamang na may suot na takip sa sapatos. Makikita mo pa rin ang mga pattern ng dugo. Kung madugo ang sapatos mo, aaminin ko. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa morgue, isang lugar na maraming dugo. Nagsusuot kami ng surgical na takip sa sapatos. Kapag may natapong dugo, pwedeng madikit ito sa ilalim ng sapatos mo. Nakapag-iwan na ako ng bakas ng dugo sa morgue. Bahagi iyon ng trabaho. Pero depende pa rin sa pagkalat ng dugo. Kung babalik ka sa itaas, with these kasama ang dalawang biktima, sina Kaylee at Maddie, karamihan ng nangyari ay sa kama. Sa tingin ko ba na yung taong gumawa nito ay walang dugo sa katawan niya? Hindi ako naniniwala doon. Sa totoo lang, sinabi ko na dati na parang crime scene ang kotse niya. Pwede nating pag-usapan mamaya. Sa tingin ko may takip siya sa katawan niya at siguradong may mga bakas na nailipat sa damit o mga damit na suot niya. Sa tingin ko itinapon niya ang mga damit pero hindi ibig sabihin na walang bakas sa kanyang mga paa noon. Kaya habang lumalabas siya ng kwarto at naililipat ito doon, pupunta ka kay Sana, kay Ethan. Si Ethan ay nasa kama lang, nakatuon sa itaas na bahagi ng katawan niya, hindi siya bumangon mula sa kama. May mga sugat siya sa ibabang binti na hanggang ngayon ay nakakalito pa rin sa akin at nanatili lang siya sa pwesto niya. At nandyan din si Sana, nakakatuwang isipin, sa lahat ng biktima, siya ang may pinakamaraming sugat ng paisa-isa. At meron siya sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Kaya meron siya sa harap at likod ng katawan niya. Parang ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Mukhang alam niya ang nangyayari. Pero hindi pa rin yun garantiya na gagawa siya ng lawang dugo na tatapakan at mailalabas niya. Kung naaalala mo, yung mga dikis na laging nababanggit, itong diki coverall system na baka binili niya kahit saan. Malalalim ang mga bulsa nito, di ba? Bago ka umalis dito, tinatanggal mo ang anumang pantakip sa sapatos mo. Iniwan mong bukas ang likod na pinto. Nilagay mo pa ang guwantes sa bulsa mo. Lumabas ka ng tuluyan mula sa lugar na yon. Hinubad mo ang damit na yon at pagkatapos ay itinatapon mo ito. Itinatapon mo ito sa ibang lugar. Sa tingin ko nang pumasok ang taong ito sa bahay, kung sa pamamagitan ng sliding door, nasa palagay ko ay ganun nga, malamang iniwan niyang bukas ang pinto. Alam niyang kailangan niyang umalis at ayaw na niyang hawakan pa yon o makialam pa doon. Iyon lang ang iniisip ko tungkol dito. Kaya oo, kahit pumasok ka sa isang madugong eksena na ilang beses ko nang naranasan, hindi ibig sabihin na magkakaroon ka agad ng dugo sa talampakan ng sapatos mo. Hindi ibig sabihin na automatikong lilipat yon na nakaka-interest. May isa pang ebidensyang inaasahan ng depensa para patunayang hindi si Brian Koberger ang gumawa ng krimen kundi dalawang tao, alam mo yon? Itong mga hindi kilalang DNA sample ng lalaki ay hindi pa naipasok sa CODIS. Ang ay nakita sa handrail sa loob ng bahay at isa pa sa guwantes sa labas. Ang naging malaking issue dito, hindi nila pinadaan ang mga samples sa CODIS. May sabi-sabi na masyado raw itong degraded para mailagay doon. Tapos may isang dokumento sa pinakabagong batch ng mga dokumentong lumabas na nagsabi, hindi ganon. Hindi sila naging mahalaga dahil DNA sa K-bar sheath ang naging mahalaga. Isinama namin ito dahil literal na nakita sa tabi ng biktima. Ilang sample ay di itinuring mahalaga kaya di isinama sa CODIS, pero di mo alam ang magiging reaction ng hurado. Hindi. Hindi mo nga alam. Sa tingin ko, mas mainam sanang ginamit nila yung oras para isama ito.
Parang nakadepende rin yan kung paano mo i-define ang probative, tama? Kasi ngayon, marami na talagang tao dito, gaya mo at alam ko rin, na naniniwalang may dalawang taong sangkot dito, malakas na pahayag yan. Kung gaano ng kaso, sana nalinawan na to kung talagang tinutukan at sineryoso nila pareho yon. Sinasabi mong sila at Universal, hindi ikaw, pero sinasabi ring sobra na silang degraded. Sige, ipaliwanag natin sa lahat. Ano ang ibig mong sabihin sa masyadong degraded? Bakit tila wala nang halaga ang pagsunod nila sa kasong ito hanggang dulo? Dahil gusto mong sundan lahat ng lead na mahalaga rin naman. Sa tingin ko, dapat yon na imbestigahan. Sa tingin ko, dapat na imbestigahan yon. Kung hindi nila nilagay sa CODIS, pwede namang gawin ang investigative genetic genealogy pero hindi ginawa. Baka may patakaran doon. Ano sa tingin mo? Trabaho mong alisin ang pagdududa bilang investigador. Oo, tama yon. Hindi mo dapat hayaang manatili iyon. Oo, tinatawag ko itong investigatibong imbudo. Sa simula, inilalagay mo ang impormasyon sa medyo payak na paraan pero sinusubukan mong paliitin ang saklaw mo para maalis mo ang lahat ng iba pa. At alam mo, sa mga sample ng dugo pa lang na yon, sa tingin ko mahalaga yon, sa tingin ko dapat talaga yon na imbestigahan. At muli, he did. inamin niya ito sa korte. Pero mas malaki pa rin ang issue, di ba? Kahit sinasabi nilang di siya pwedeng mag-apela. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga bagay, at maaaring maging malaking balakid yan sa hinaharap. Sa kasong ito, Sa tingin ko, maaring hindi talaga siya makapag-apela. Pero may iba pang mga paraan. At naniniwala pa rin ako na may mga punto ng leverage. Oo, mga punto ng leverage. Hindi ko inaalis ang posibilidad na magsampa ng federal habeas petition sa kasong ito balang araw. Sa tingin ko, may mga bagay na maaring lumitaw at hinihintay ko lang kung mangyayari iyon. ako rin. May iba pang bagay tungkol kay Blow 2 sa tingin ko ay binanggit ng kanilang eksperto. At pakinggan mo, pabor din ako na may mga eksperto na papasok. Kasi alam mo, mula sa siyentipikong pananaw, mahalaga na ma-examine mo ang bawat aspeto ng kaso. At mahalaga na kunin nila ang taong ito para mag-examine at magbigay ng opinion. Naisip ko kung itong taong ito. Naalala mo ba si Angelet nung sa tingin ko ay nasa Pennsylvania pa si Koberger? At yun nga, naalala mo ba nung dumating ang cleanup crew at lilinisin na nila ang bahay? Oh, Sabi ng defense team, sandali lang, dahan-dahan, gusto rin naming makuha ang amin. nakakagulat yon. Kaya medyo nagulat ako. Isa pa yon sa mga desisyon na hindi ko talaga sinang-ayunan, lalo na tungkol sa pagkuha ng mga cleanup crew. Dahil may karapatan ang depensa sa oras na yon na suriin ito. At iniisip ko na ang mga taong may alam ay dapat may palatandaan na si Coburg ay nasa radar na noong panahong iyon. Ayoko ng itsura niyan, mukhang masama na dati pa. Balik sa sinabi ko, iniisip ko kung kailan eksaktong nasangkot ang taong yon sa proseso. Sino ang kumuha sa kanila? Hindi ko alam kung talagang nakapunta siya sa gusali at kung gaano karami sa ebidensya ang nahawakan at nasuri niya. Kung eksperto siya, may pagkakataon siyang gawin ito. Binanggit niya sa isa sa mga ulat na parang may ginamit na uri ng panlinis. At ano nga ba yung salitang ginamit niya? Na yung dugo mukhang natunaw o parang ganon. At kung titingnan mo yon, kapag pumunta ka sa isang eksena, may mga patak ng dugo, minsan dugo. Sa totoo, magkakaroon ka ng pulang silula ng dugo mula sa patak o lawas ng dugo. At unti-unti silang lalayo sa serum. Ang dugo ay hindi isang solong sangkap, marami itong bahagi, kaya sa ilang mga pagkakataon pwedeng magbago ang itsura ng dugo. Sa eksena, nagtataka ako kung yun ba ang nakita niya? O nagkaroon ba siya ng pagkakataon na subukan ng isang bagay? Sa tingin ko, lahat ng tanong niya ay may saysay at halaga, pati forensic at investigative na halaga. Pero sa huli, meron kang isang tao na si Brian Koberger na kusang loob na umamin sa lahat ng ito. At My ang pinakaayaw at kinaiinisan ko ay hindi siya napilitang magsalita o magpaliwanag.
Maraming tao ang mababahala sa mga susunod na taon at napag-usapan mo na yan, ANGELA. Mahalaga yan at hanggang ngayon di ko maintindihan kung bakit di nangyari. Alam mo, magkakaroon ka ng 3 kain sa isang araw at higaan habang buhay at inililigtas pa namin ang buhay mo. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Gaya ng ginawa nila kay Vine, torture, kill sa Kansas na sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Sabihin mo kung nasaan ang sandatang yon at ipaliwanag mo sa amin ang lahat. Aminin mo na, alam mong inililigtas mo ang sarili mo. Wala lang talaga silang lakas ng loob para ituloy yon. Magagandang punto ang mga sinabi mo. Salamat sa oras mo, Joseph Scott Morgan. Walang anuman. Si Brian Koberger ay kasalukuyang nasa maximum security institution sa Idaho at balak ilipat ng prison system sa ibang estado. Nakipag-ugnayan ako sa Idaho Department of Corrections. Sabi nila, hindi nila alam ang pinagmulan ng mga ulat at wala silang planong ilipat si Koberger. And yan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angelet Levy, maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.